Is good po? All the time. Yeah. All the time. All the time. All the time. All is good. Yeah. So mag-recap po tayo para sa mga hindi naka-attend ng first day natin, first and second day. So mag-share screen po ako. Yeah. Ito po. Yan. So ito po yung ating chapter 1, CCC 100 Basic Chaplaincy Ministry Certification. So during the first day, ito po yung ating tinalakay. So recap po muna tayo, no? Introduction, Chaplain Duties, Lesson 1, Introduction to Industrial Chaplaincy. Number 1, Pastor versus Chaplain. Chaplains in Law Enforcement Overview. Ito po yung ating tatalakayin ngayon. I-discuss tonight. Chaplains in Law Enforcement, Fire Chaplain, Prison Ministry, Hospital, Hospice, Corporate, the 3 levels of chaplaincy, the ecclesiastical endorsement, professional paid chaplaincy, voluntary serve, and the visitation chaplains. Yan. So, to review, ito po yung mga, in behalf of Ma'am Miss Caroline, yan, kasi siya naka-attend ng first day. And para po sa mga hindi naka-attend ng first day, so review natin ulit. Pastors and chaplains share many tasks and competencies. So this is the number 1, the pastor versus chaplain. Yan. So the pastors and the chaplain share many tasks and competencies. Both have experienced a special call to ministry and service. So both are teachers, caregivers, witnesses of their faith, and advocates. Have the desire to equip people to grow in spiritual maturity. So yung mga, kayo po na hindi pa mga chaplains, hindi pa na-ordained chaplain, or hindi pa nag-ranking, so advocates po muna kayo or apprentice, no? So both pastors and chaplains have the same experience of ministry and service. But what is the difference? Yan, congregational pastors, yan, who are the congregational pastors? Like, they are like Pastor Arnel, Pastor Wilkinson, sino pa po iba natin mga pastors dito, no? Pastor Archie, yan, sila po yung congregational pastors, habang hindi pa sila naging chaplain. So congregational pastors usually ministers to a group of people who have similar religious beliefs and share many common cultural identities, such as language, geographic locations, socioeconomic status, or ethnic identity. Given authority by the church, local congregation, or ecclesiastical body. So yung pastors po natin, mga pastors ng mga SDA, ang kanilang mandate or yung authority nila ay nanggaling sa CLC o kaya Cavite Mission or SPCM, yan, yung mga kung saan po yung mga inyong mga kung saan kayo naka-area. Yun po. And yung mga local congregation din po, like yung mga iba po mga churches, not as big as we are, yung mga born again po na nagtatatag sila ng sarili-sarili nila ng mga churches, yan, na nagbibigay po sa kanila ng authority, yung local congregation nila o kaya yung ecclesiastical body nila. Like before, sabi nga ni Ma'am Sharon, may isang father o pare na nagre-request sa kanya na buhayin niya yung Episcopal Church. And then the Episcopal Church, yun yung magsisweldo sa kanya monthly or weekly. So kung saan po yung may mga needs nila, nagbibigay sila ng pastors at doon nila dinidistribute at sila nagbibigay ng allowance or ng professional fee ng mga pastors na yan. Yung iba naman, sarili nila talaga nagtatatag sila. So they are given authority by the church, local congregation, or ecclesiastical body. Those are the congregational pastors. Yan.
They are ministering to the similar religious beliefs. They don't minister to other religious beliefs. Yan, yung mga, if you are a Seventh-day Adventist, you will only minister to your congregation, the Seventh-day Adventists. Yan, not outside. So chaplains usually ministers to group of people of many different religious beliefs or no religious beliefs. So we already tackled this topic. So yung chaplains they are the clergy members who are working outside the church wall. Yan. Outside the church wall. So regardless of religion, different cultural identities, age, gender, culture, race, color, or ethnic background, and they work with those kind of people, and they were given authority by the institution and ecclesiastical body that employs them, diba? So like us, if time will come that our school will prosper and we have much fund and na-deploy na tayo sa iba't ibang mga areas natin, the LIMS will pay for our professional fee. Yan, ating mga expenses, ganyan. So, pray po natin yan na mangyari. Yan. So, yan po yung mga nagdi-deploy. So, yung iba naman, yung mga paid chaplains, sila yung like mamaya tatakil po natin yan, i-discuss natin yan yung mga klase ng mga paid chaplains. So yung mga volunteer chaplains po like us, yon solo po natin yan. Tayo po talaga ang ating ang gumagaso sa ating mga sarili. Yan. So next is yan. Ayan. The chaplain's role in Christian perspective are pastoral, priestly, prophetic, even while being non-religious to those who profess no religion. They enter into ministry with no personal agenda and the attitude of a servant. So what do you mean by no personal agenda? This means that chaplains do not preach and they do not convert the people that they are mingling with, di ba? Hindi nila kino-convert. For them, the chaplains like us, we just give counseling, we just give help, assistance, comfort, yung our presence and comfort natin, yan. Yan na pinaka-importante sa mga chaplains. So hindi tayo dito nag-convert. Pero some chaplains from from other religious denominations, they are using the chaplaincy ministry to convert. Yan, to convert other people or yung mga kapulisan, yung mga nasa law enforcement. Tayo din naman po, pwede nating gawin yan. Pero hindi talaga, chaplains do not preach. Remember this, friends, ha? Tayo mga preachers, we don't preach. We only teach. Yan po yung ating pagkakaiba. We teach. Yan. We teach the word. We teach them the right thing, the right way na dapat nilang gawin, pero hindi tayo nag-a-advise. Just counseling lang. Teaching and counseling na tinuturo natin sa kanila yung best way na dapat nilang gawin. Yan po. Hindi tayo advisor. Counselor po. Yun po ang pagkakaiba natin sa advisor. So, ito po, no, lumabas sa exam natin itong mga ito, no? And marami pong nakakuha na matataas, marami din pong mga below sa average. Yan po. So, yung mga nararamdaman po ninyo na below average po kayo, below the passing grade, yan, review po ulit. Kasi baka po magbigay si Doc ng retake. Yan. And Christian chaplains are an extension of Christ's ministry to all the people, following Christ's example of cross-cultural ministry. Yan. Tayo po mga chaplain po, kagaya ng sinabi na ni ating president, na ating chairman, Doc Ray, we wear cross. Yan po, ito po yung aking ito po, balikat ko, no? Yan.
meron po tayong cross. Meron po tayong cross. Yung kagaya po na in-explain sa atin ng ating professor na nakaraan, hindi po natin sinasamba yung ating cross. Ito po ay palatandaan lamang na tayo ay isang Kristiyano. Kasi po, marami pong klase ng chaplain. Meron pong Muslim chaplain, may Hindu, may mga Buddhist, may mga iba-iba po, may mga imam, may mga Jew. So, pag meron ka pong cross, ito po nagpapatunay na ikaw ay isang Christian chaplain. At lalapit po sa iyo yung mga kapwa mo Christian kasi alam nila ikaw yung kaya nilang, ikaw yung dapat nilang lapitan. So, and dito rin po, yung cross na to, yan isa po yung sinabi, cross-cultural ministry. So, ibig sabihin po, yung apat na sulok ng mundo. Yan po, kaya may ano po yan, yung parang may ibang sinisimbolize din po yung cross na yan. Yan, kasi dapat po sa yung apat na sulok ng mundo ay dapat nating i-minister. Yan. And yan. And following the footsteps of God and Jesus, and that Jesus taught that if people wanted to be considered righteous and inherit the kingdom of God, they were to minister to all people, notably those considered the least of society. So sino po ba yung mga least of society? They were the homeless, the uneducated, and the terminally ill. Yan. So kaya po itong mga aspeto na to ay meron po dapat na Kapil ka. Wa mo kumapil sa group chat, di kumakuha na naman. Di pa ka makuha na eh. Oo, kumapil sa group chat niya. Diba? Additionally, however, chaplains face the challenge of providing loving care to all they encounter, even those whose social or economic status does not seem to warrant help or those whose celebrity status already commands attention or assistance. Other times, the challenge is providing and demonstrating God's love. Yan po. So, hindi tayo nagpipreach, pero we provide and we demonstrate God's love. Yun po yung pagkagay ng kanta na do they see Jesus in me, no? So habang tayo po ay tumutulong sa ating kapwa, habang tayo po ay nagsasalita ng mga good news and nagka-counsel sa kanila through biblical counseling, tayo po ay nakikilala nila at nakikita na nararamdaman nila na kakaiba tayo sa mga ibang tao na kanila nakakausap. So ang mga tao po, ang mga outsiders po, no, not Adventist, iniisip nila na hindi sila makalapit sa mga pastor. Kasi po alam nila na ang mga pastor ay pastor at magko-convert. I-judge sila sa kanilang pananampalataya o sa kanilang mga problema. So, kaya po, tayo mga chaplains, mas tayo yung unang nilalapitan. May pulis po ba? Yan. 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 So, tayo po yung nilalapitan ng ano po, ng mga tao. Kaya tayo po yung first responder. Yan po yung first responder talaga. At dahil alam nila na maka-Diyos tayo, pero hindi natin sila huhusgahan kung ano man ang kanilang relihiyon at ano man ang kanilang problema o nagawang krimen o mabibigat na bagay. So, ano po yung sabi rito? Particularly perpetrators of heinous crime or people who are a threat to Christianity. So yan po yung ating mga ating mga kliyente o counselee o ito po yung ating mga talagang mga tutulungan. Sila po yung ating mga stakeholders. Yung mga tao na yan na hindi makalapit sa pastor, sa pare, sa kanilang pamilya dahil natatakot sila sa ma-judge sila sa kanilang mga mali. Yan. So the chaplain's mandate is to be involved in the crisis of people's lives. Yan. So nai-involve po talaga yung mga chaplain sa buhay ng mga tao. Pero in a way na hindi po talaga tayo magiging masyadong involved. Talagang involved na pati lahat na ng klase ng buhay nila except yung kanila problema. Doon lang po tayo may involved sa kanilang problema. Regardless of personal religious convictions. Kasi po, meron tayong pag-aaralan dito next time na
meron po tayong limitations bilang mga chaplain. So buksan ko na po yata nung nakaraan that if you are a man, dapat lalaki rin yung iyong i-counsel. And if you are a woman, yun, counseling mo, dapat babae rin. Pero kung lalaki ka, um, mas madalas po talaga, pastor talaga yung mga lalaki, ganyan mga chaplain, lumalapit yung mga babae, dapat po ay meron kang kabady. Yan, may kabady ka po para po makaiwas sa hindi magandang paningin ng mga tao. Yan, iiwas marites po tayo dyan. Yan. So the chaplain is often in the position of ministering in the basic needs of others. That ministry is not a hook to obligate the person to attend religious services. Yan. So, hindi po tayo nagmi-minister sa kanila para pilitin natin sila na umattend ka. O sige, tuturuan kita ngayon, pero mamaya umattend ka na aming pagsamba. So, hindi po gano'n, no? So, hindi po natin sila, one thing for sure po, pag lumapit tayo sa ating counseling, hindi po natin iisipin agad na dapat natin silang ma-convert. Kasi isipin po natin tayong mga chaplains na sila po ay belong na rin sa sarili nilang mga religious group. So, mangyayari lang po niyan kung ikaw ay magpakilala agad na Adventist ka at nasabi mo sa kanila na kaya ka nagkamali dahil hindi ka sumusunod sa tamang pananampalataya, na dapat ito, sambahin mo ang Panginoon, pag-araw ng Sabat, mali po yan. So hindi po natin dito ipinapasok po yung ating mga religious doctrines. Yan po yung wag na wag natin ipapasok kung tayo ay may mga counseling. Kasi respetuhin po natin yung kanilang sariling faith and belief. At respetuhin din po natin yung kanilang pananampalataya talaga sa Panginoon. So hinay-hinay lang po tayo sa paglapit sa ating mga stakeholders kasi po kaya po minsan, kagaya ko po, pagka lumapit ako, hindi ko po sinasabi nung pagpupunta ako sa police station o sa mga fire station, yung mga sa bombero, hindi po sasabihin na Seventh-day Adventist ka. Wala din po mga pin or logo ng Seventh-day Adventist. In that way po, hindi sila magkakaroon ng prejudice. Kasi tayo po mga chaplain, dapat po, love tayo ng mga tao. Dapat yung mga tao po magdo-draw close sa atin. Hindi po yung tatalikuran nila tayo. Kasi, ay, Sabadista pala yun. Iglesia ni Cristo ako. Iglesia ni Manalo. Or, saksi ako. Ganyan, di ba po? So, iiwas po sila. So, hindi natin ina-advertise agad kung ano yung faith na pinangahawakan mo. Yan. The chaplain must always exercise wisdom in choosing the appropriate ministry intervention for each situation. Yan. So kaya po natin pinag-aaralan talaga lahat itong mga tungkol sa chaplaincy kasi kailangan po talaga matalas po tayo. Kailangan po meron tayong kaalaman. Yan po. Para alam natin kung ano yung mga interventions na pwede natin ibigay sa mga bawat mga sitwasyon. Yan. Attending the physical needs of people in crisis must precede evangelism. Yan. Okay din naman po, yung iba po natin mga chaplains po, nagkakaroon muna sila ng mga medical outreach, nagtuturo muna sila ng mga tungkol sa diet, food and diets, mga nutrition, exercises, and then pagka tinanong na po sila ng mga tao kung ano yung religion, tsaka lang po tayo yung mag-evangelize sa kanila. Pero unahin po muna natin yung maging kaibigan natin sila, makilala tayo sa ating gawa at hindi po muna nagpe-preach. Kasi yung ating pong pagiging chaplain, yan po talaga yung ating sinumpaan na regardless of religion, tatanggapin natin sila, tatanggapin din nila tayo. So kung tayo po ay magpakilala agad para mag-convert, parang hindi na po yun hindi na po yun, beyond them po yun sa ating pagiging chaplain. Yan, sa pinaka-essence ng chaplaincy. Yan. People who are hurting perceive a greater need to stop the pain and suffering and may not be open to proselytizing. And ano po yung proselytizing? Yung ano po yung hindi na tayo kailangan pa magsalita ng mga mabubulaklak na mga salita. Yan po. Pag-aaralan din po natin yan, pagka may namatay, hindi natin basta-basta sabihin na kalooban ng Diyos yung bagay na yan.
o ano, kasi all the time mga Adventist po, sabihin pa ng iba, palakpakan tayo at ang kaluluwa ng ating kapatid o ang kanyang hininga ay nabalik na sa Panginoon. Yun na sinasabi po ng mga ibang kapatid natin ng mga born again, ay hindi po yan magiging tama para doon sa mga ibang mga tao na may ibang paniniwala. So yan po pakaiingatan natin mga chaplains, yung magsalita tayo ng mga ganyang mga bagay na iba pala yung kanilang paniniwala. Yan. Hungry and hurting people find little comfort in religious tracts and platitudes. Yan. So yung ating po mga religious tracts and mga mga babasahin natin ay hindi po yan talaga yung parang pinakakailangan ng mga tao. Ang kailangan nila yung tayo po ay tumulong, magbigay sa kanila, magpakain, damitan natin sila. So sabi sa James 2:14-17, by your good works, others would be able to see the genuineness of our faith. Yan. So pag maganda yung ating gawain, magtatanong po sila kung ano talaga yung iyong pananampalataya. Tsaka sila ngayon susunod sa iyo. Yan. The chaplain as a representative or ambassador of Christ is privileged to stay with someone during times of emotional and physical suffering without trying to fix the person's problems. Offer unsolicited advice. Yan. So, di ba po, hindi naman natin kailangan masolve yung kanilang mga problema. Ang importante lang, ano po? Ano, sino po nakakalala? Ano po yung ating dalawang gawain? Dapat nating i-offer sa mga tao? Yung ating? Presence and support. Yan, presence and support. Yan. Yan po pinaka-importante. Ayan, no? Being present in a time of crisis offers tremendous moral support. Diba? Yung andun ka lang sa umiiyak na tao, yung andun ka lang sa isang naghihinagpis. Wala ka naman may tutulong, let's say, nasunugan. Pwede mo po ba sabihin sa kanya na pagagawan kita ng bahay or bibigyan kita ng bahay, di ba po? So, andun lang yung, at least maramdaman niya yung presensya mo na ikaw ay nakasuporta sa kanya, na hindi mo siya iniwan at meron siyang shoulder to cry on. Yan. So the fact that the chaplain is there may enable them to believe that God has not abandoned them and communicates God's assurance. God's assurance. So parang nararamdaman na ng mga tao na ang Panginoon ay nagpadala ng anghel dahil andoon ka kasama kanya. So in Isaiah 4:10, fear not for I am with you. Yan. So ngayon po ay papasok na tayo sa ating the different roles of chaplain. Yan. So yan po, no? Yan yung mga different roles of chaplain. Yan. Puro ano lang po ito puro overview. Yan. The chaplains in the law enforcement overview. So ano po ba yung law enforcement? Ito po yung PNP, yan, Philippine National Police, AFP, Armed Forces of the Philippines, Army, Navy, Coast Guard, ano pa? Mga Bureau of Corrections, BJMP, yan. Mga law enforcement over ano po yan, yung mga sa NBI, yan po, yung mga criminologists, yan. Yan, yung mga chaplains po dyan sa law enforcement, ano po yung kanilang responsibility? Yan. They are related directly to officers and general personnel of the law enforcement agencies. For example, the chaplain may ride with the officer while on duty, attend roll calls, departmental meetings, and provide counseling for officers and family members. They are often called upon to visit officers and departmental personnel who are hospitalized or homebound. So ito po, yung mga chaplain dito sa mga law enforcement po, ay mga, it's either paid po sila or volunteer. Yan. So kagaya ko po, volunteer po ako sa PNPA, sa Philippine National Police Academy. So yun po yung bago kong assignment. At every Friday po yata ako ay nakasulat na doon sa kanilang yung deployment po na pag morning ng Friday ay magbibigay kami doon ng
ng ano po, doon kami magmi-ministry sa mga kadete po, sa mga plebo na nag-aaral doon. So, magandang opportunity din po sa akin yun dahil nalaman ko na meron palang Adventist na general doon sa loob ng Philippine National Police Academy. At hindi lang po isa, meron pang dalawa po sila doon. Yung isa po ay nagsisimba sa AUP. Yung isa ay hindi ko po alam kung saan siya nagsisimba. So yung isang general po ay nasa academic siya. So pwede ko po, sasama po ako dito sa grupo ko ng mga taga-Kamkrame, pero ang akin pong mandate ay yung ano po, hanapin ko yung mga Adventist. Kasi sabi po, marami daw po Adventist na mga kadete doon sa loob ng PNPA. So, napakaganda po, although volunteer, pero nagagampanan po natin yung tawag ng Panginoon dahil po alam po natin na 4 years bago makalabas ang mga kadeteng yon sa academy. At kailangan nila ng chaplain na Adventist din. Knowing na yung ating po mga Adventist na mga kadete ay hindi po sila sumasama sa iba't ibang klase ng religious activities doon. So yun po yung balita sa atin na isa nating kasamahan din na pulis. So sabi niya, hindi sila sumasama sa mga evangelical, sa mga iba pa. So nakasiklud lang po sila pag Saturday at sila-sila lang. So yun po yung ating hahanapin ngayon, na yung mga Adventist na yan ng mga kadete, yung ating mga imi-ministry. Yan po. Kaya, yan po yung ating gawain dyan sa law enforcement. Yan po ay sumasama kayo sa police car. Sumasama po yan sa mga roll calls nila. At nagbibigay po yan ng mga meetings, nagtuturo ng swim, yung squad weekly interaction meeting. Yan po yung yan po yung sinabi sa atin ng ating general, Chief PNP na dapat every week ay meron lahat ng religious groups na chaplains ay magtuturo sa mga kapulisan, sa mga army, sa mga navy, sa lahat ng mga law enforcement ng tungkol sa good news of salvation o sa mga pagtuturo sa kanila ng mga transformation, yung mga spiritual transformation. Dahil alam naman po natin karamihan sa mga military men ay hindi lang isa, hindi lang dalawa, mga asawa, kung saan po sila na-assign ay meron po sila mga partners. Yun po yung sa mga unbelievers ha. Yan. So kailangan po ay magkaroon ng transformation yung ating mga law enforcement. So yun po yung ating, ang utos po ng ating general na yun po yung ating gagawin. Si Major Arnel po ay po siya nakikita ko lagi yung mga post ni Sir Arnel na siya ay laging nasa kapulisan o nasa barangay, no po. Nagjo-join siya sa mga meetings or nag-opening prayer siya o nag-i-speech, nagsasalita. Yun po talaga yung tamang gawain. Yan po. So, yan po yung ating sa law enforcement. Yan. Chaplain duties that relate to victims in the community. So yung mga nasa law enforcement po, they counsel victims of crime and provide them with spiritual care. Yan. Meron pa po tayong isa pang chaplain na babae po, pero hindi po sa ating school. Nasa Visayas po siya. Sobrang Palawan po yata. Sobrang active po niya na halos umaga hanggang gabi ay nasa police station po siya. At lahat ng mga dumarating doon na may mga krimen, na naging part na po siya ng police station na dadaan po sa kanya muna. Parang siya na yung naging guidance counselor dun sa loob ng station. Dadaan sa kanya, pangangaralan niya ng mga dapat gawin, mga kung ano-ano po mga kanyang ina-advise. Kinukuha niyang name ng family, pati yung family ay maano po rin niya, ma-counseling niya din. Yun, napakaganda po ng ginagawa niya. Siguro ilang years na po niyang ginagawa yan. Part na po siya ng police station. So chaplains may be the only spiritual provider many officers and staff will ever know. Yan. So yung mga ibang police po talaga, hindi po sila talaga religious talaga. Minsan na po sila na mga religious activities, parang natatawa sila sa kanilang sarili o mga kasamahan.
kasi hindi po sila talaga sanay. Pero ngayon ay gustong-gusto na po nila na meron silang mga religious officers sa kanilang stations. Yan, with compassion, experience, and common sense, chaplains counsel and encourage through availability, presence, non-judgmental listening, and building trusting relationships by being dependable, honest, and transparent. So, tayo po mga chaplains na naka-assign sa lugar na yan, hindi po tayo dapat maging judgmental. Let's say may isang police or isang Navy, Army o na ka-encounter natin at sinabi niya na dalawa yung asawa niya, may asawa siya dito, may asawa siya doon. So listen lang po tayo sa kanya. Yan, non-judgmental listening. Yan naman po talaga yung pinaka greatest na role ng mga chaplain is to listen attentively sa ating mga counselees. Yan. And not judgmental, di ba po? Kaya minsan hindi sila makalapit sa mga ibang mga tao. Yan. So tayo mga chaplains, tayo yung kanilang nilalapitan. Dapat maging dependable tayo, honest and transparent. Yung kanilang sikreto, yung kanilang sinasabi, lagi lang po ito nakakip sa atin. So, sa lahat po ng ating mga programa po bilang chaplain, dapat po talaga ay maging confidential yung ating mga nagdidinig. Yan. Kahit po sa ating sariling asawa, sa ating mga anak, sa ating mga partners, kung pag sinabi po ng ating counseling na keep this a secret between you and me, dapat po you and me lang. Yan. Ikaw at siya lang. Di ba po? Ako at siya lang. Yan. Kayong dalawa lang. Pag sinabi mo sa kanya na, sir, yung iyo pong problema ay dapat ko sigurong i-refer pa sa mas nakakaalam na mas may otoridad o kaya naman ay mas magaling na mag-counseling. Papayag ka po ba na muli mong may open yung problema mong yan sa aking dadaling tao? Yun. Ipapagpaalam po muna ninyo. Bago po kayo, bago po kayo na the next meeting ninyo ay bigla ka na lang may dala-dala. Na sabi mo sa kanya, sir, may dala po akong psychologist dito na maaari pong tumulong sa'yo. Yan. So, hindi na po yon, hindi ka na dependable niyan. 'Di ba? Kasi, ang sabi nga niya, ikaw lang ang kanyang pagsasabihan. No matter na alam mo isolve yung kanyang problema o mag-discuss ka sa kanya o mag-counsel ka sa kanya, ikaw lang, dapat at ikaw lang. So, dapat po maging dependable tayo. Yan. Huwag lang din po basta-basta magdadala po ako ng pastor, bigla ka na lang nagdala ng pastor na wala pang permission na iyong counseling. Yan. Many agencies require specialized training. Some requirements may include training to first aid, CPR, critical incident stress management training. Yan. Each agency has its needs, and even the experienced chaplain may be required to go through the agency's orientation training program. So, sino po sa atin dito yung marunong na magbigay ng CPR, magbigay ng first aid? Yung mga iba po dito siguro, mga doktor, may mga nurse, may mga teachers, yan, critical incident stress management training, ganyan po. So, yung pinaplano ko po pinaplano po ng ating ating department na next time po ay magle-lecture din ako sa inyo tungkol dito sa ating mga ito po yung first aid, CPR, pati mga iba pa po natin na mga pangangailangan. Kasi bilang mga chaplains po kailangan kahit mismo tayo sa ating family, kailangan ma-save natin yung ating family kung marunong sila at marunong ka rin na mga first aid na yan. So, yan po minsan yung mga agency, yan ang hinahanap nila sa mga chaplains. Kailangan yung chaplain nila ay marunong ng first aid. Minsan po tayo, isipin po natin, no, nare-realize nyo po ba mga kapatid, mga friends na andito ngayon, na yung gawain po natin bilang chaplain ay hindi kagaya ng tunay ninyong iniisip, di ba po? Yung iniisip ninyo na gawain ng chaplain na mga ngaral, gawain ng chaplain na mag-a-advise o magka-counseling, o gawain ng chaplain na tutulong sa mga bagyo, mga kung saan-saan pa, di ba po yung mga disaster.
meron pa po tayong mas higit, napakalawak po ng ating gawain, mga chaplains. So mga ibang mga agencies po, ay parang ang tingin nila sa ating mga chaplain ay mga doktor na rin tayo. Hindi lang yung spiritual and moral po ang ating ginagamot, kundi po ine-expect nila na marunong din tayo ng lahat ng bagay na yan dahil nga tayo yung first responder. So kung tayo po yung ano po ibig sabihin ng first responder? Pag sinabi pong first responder, tayo yung unang kasama ng mga pag may na-aksidente, pag katawagan ka ng pulis, sama kayo, chaplain, sama ka dito, may na-aksidente po. O chaplain, sama ka rito kasi meron pong nasunugan. Chaplain, meron pong biglang nanganak sa highway. Yan. So, lagi po tayong kasama, lagi po tayong hihilahin. Chaplain, meron po dito drug addict po o meron po dito na yung batang nabuntis o batang kriminal, juvenile delinquent, di ba po? So lagi pong chaplain po yan. Lagi pong tatawagan yung mga chaplains. Kasi wala naman po silang guidance counselor sa mga ganyan lugar, kundi chaplain po talaga. So kaya po ang sinabi kanina, chaplains must be full of wisdom. Yun dapat po tayo maraming kaalaman. So dapat din po tayo mga chaplains ay marunong tayo ng mga code. Yan, kung gusto po ninyong pumasok sa law enforcement, alam po ninyo yung mga code nila diyan, yung mga 10 to mga ano-ano mga code po nila diyan. Marunong kayo mag-letter, mag-alphabet sa kamay, yung sa mga PP po, di ba yung sa Pathfinder, yung mga A, B, C, marunong kayo mag-semaphore, kasi ikaw yung naitakbo dun sa bundok, ikaw yung kasama doon sa bundok ng isang sundalo na napilayan. So kung marunong ka mag-semaphore, meron din sa baba na isang chaplain na nagsisemaphore. So nagsisemaphore ka po ng sign ng SOS o nagsasign ka po, di ba? So yan po yung mga ine-expect nila sa ating mga chaplains. So, marami po tayong aaralin. Di ba po, merong pipi na rape. So, hindi siya makapagsalita. So, marunong po tayo mag-sign language sa ating mga kamay. Di ba? Sino po sa inyo yung marunong mag-sign language? Yung mga, mga master guide, di ba po? Yung dito sa kamay natin, yan. Sinabi akin yan, yan, di ba yung A, B, C, di ba po? Di ba? Yan yung ating mga ginagawa po, di ba? Hanggang Z. So, nakakapag-communicate tayo kahit papano sa ating mga kliyente o sa ating mga counselees. Yan. So, the next is the fire chaplains overview. Ito naman po sa fire chaplains, madalas po, yung sa law enforcement po, madalas uwian po yung mga tao doon, yung mga pulis, umuwi sila sa kanilang mga bahay, yung mga Navy, umuwi, mga Army, unless na lang nakasama ka sa Coast Guard sa barko, kasama ka sa kampo ng Navy, sa kampo ng mga Air Force, yan. So dito po sa fire chaplains, dito po, madalas talaga hindi umuwi ang mga bumbero. So kung meron po silang kukunin chaplain, kasama po nila yan sa barracks nila o sa kanilang tirahan do sa fire station. So ang responsibility similar to that of those who serve in law enforcement. Pero may karagdagan. Yan. Duties include performing death notification. Ginagawa din po ito sa law enforcement. Itong nagdi-deliver ka po ng death notification. Yan, yung aaralin po natin yan, paano mag-deliver na o magsalita sa pamilya ng mga yung mga namatay o nabiktima. Yan, aralin po natin yan sa susunod natin mga pag-aaral. Counseling department personnel and their families. Being available to minister during time of crisis. Conduct weddings and funerals on behalf of fire personnel. Render invocations and benedictions at academy graduations. Nakapanood na po ba kayo ng kinasal na member ng isang fire department? Yung BFP na kinasal po, di ba? Napakaganda po nung suot nung chaplain nila diyan. Pag yung chaplain po yun nagkakandak ng kasal,
Naka-white po yung chaplain at may mga dito po, meron siya mga shoulder board, may mga pin siya. Yan, naka-white po siya. Pwede rin yung kagaya ng suot natin na coat na black. Pero siguro twice na po ako nakapanood na naka-white po yung kanilang chaplain. And pati yung kanilang yung ikakasal po, naka-white din po. Yun po yung pinaka-coat po ng mga fire department na mga mga empleyado po na sila po ay nakasuot din ng white. So ang ganda-ganda po. So tayo po, hindi ang chaplain, kung yung mga ordained chaplain ng mga lalaki po, yun sila pwede mag-conduct ng wedding. Kung makakakuha din po kayo ng authority galing sa sa PSO, PSA ba yan, Doc? Yan. PSA o kung saan po nakakakuha ng mga license to perform marriage. Yan. Pero tayo po mga babae, hindi natin pwedeng gawin yan. Yan. Tapos sa funeral and yung mga iba pang mga activities nila sa kanila mga academy graduation. So, napakaganda po, napakadami ng ating gawain. Hindi po basta-basta kagaya ng ating dati pang iniisip. Yan. So, nadagdagan na po ba yung inyong mga kaalaman po, yung ano po sa tungkol sa pagiging chaplain? At meron na po bang mga susuko? I'm sure po, no, hindi tayo susuko, no? At tuloy-tuloy lang po sa pagiging chaplain. Yan. Next is the prison chaplain. Yan. So, sino po sa atin dito yung mga nagpi-prison ministry? Yan. Siguro po ay marami sa atin dito yung mga nag-render na ng mga prison na visitations at ng mga iba pang mga gawain sa mga jail. Ito sa prison po, Department of Corrections, dito po sa ano to, yung mga Bureau of Corrections naman, yun sa Bilibid mismo. Yan, so yun po yung tinatawag na prison. So pagka yung mga jail, yan, jail ministry sila, yan, mga jail ministry. So sa prison po, kakaiba po yung sa prison, kakaiba din sa jail. Sa jail po kasi, nasa labas ka ng kanilang kulungan, nasa labas ka ng rehas. Sila yun nasa loob ng rehas. Pero pag nag-prison chaplain ka po, prison ministry, kahalubilo mo po, papasok ka mismo talaga sa loob ng kulungan dito sa Bilibid. Kasi wala naman po silang rehas-rehas dyan. Ang rehas nila doon lang sa kanilang mga tulugan, sa kanilang mga dorm. So sila po ay may mga sariling simbahan at may mga sariling park o may mga hall po sila na kung saan talagang katabi mo sila na makasalamuha mo sila. So the difference between inmates and the average citizen is that inmates experience these things in complete isolation, separated from loved ones and support systems. Yan. So complete isolation po. Although may mga kasamahan naman sila, hindi naman sila isolated, di ba? Pero isolated sila kasi nakahiwalay sila sa kanilang mga pamilya at mga loved ones nila. Wala din sila suporta. Hindi alam ng mga pamilya ang kanilang nangyayari. Like kahapon po, last Thursday, ay dumaan po ako dun sa Bureau of Corrections para magbigay ng mga lesson study nila and na-meet ko po yung bagong pastor, yun po yung, di ba, nag-post po ako and nalaman ko po nung pauwi na kami na dun sa minimum security po ay may namatay tayo na kapatiran na PDL, People Deprived of Liberty. So PDL na po ang tawag sa kanila, hindi na po sila yung mga inmates. Yun, so namatay po yung isa nating kapatiran at nahilo lang daw po yun habang nakatayo-tayo doon sa sobrang init. And then, pinapunta nila doon sa infirmary. From infirmary, pinabalik ulit sa dormitory dahil sabi naman daw po ng mga nurse, okay naman yung dugo niya na 140/80. So, pinalakad ulit sa gitna ng init. Pagdating niya dun sa dormitory, tumumba na lang po at tuluyan ng namatay. Yan. So siya po yung ating guitarist dun sa choir natin doon. So nakakalungkot po talaga, nakakalungkot kung
tayo po yung mga nangangaral sa kanila. So hindi lang po spiritual talaga yung ating binibigay diyan sa mga prison ministry, kundi kasama na po yung kanilang kasama na yung parang pati yung family nila ay natin sila ay miniministeran. Yan. The very nature of the circumstances makes them more vulnerable. Yan, emotional and spiritual distress. So, yan po yung mas mabigat po yung gawain talaga sa prison kasi hindi po sila dito nasa normal na pag-iisip. Lagi po silang emotional and spiritual distress. Lagi silang nalulungkot. Lagi nag-iisip kung ano na nangyayari sa pamilya nila. The environment within the correctional institution breeds many issues that intensify with the institution security level. Yan. Kaya po minsan may mga tumatakas talaga. Merong mga nagre-risk na ng kanilang buhay. Yan. Yan. Jails, prisons, and penitentiaries. No? Yan. All deal with inmates who succumb to peer pressure while confined. Yan. Kasi po ito mga ating itong ating mga kapatiran na ito, mga kapatid na nasa kulungan, feeling nila yan po yung mga inmates also deal with issues of depersonalization. Parang hindi na sila yung pinanganak noon, hindi na sila yung dating tao na yon kasi wala na ako let's say po, 'di ba, dito marami po nakukulong dito sa kulungan dito sa Bilibid. Meron pong dating Adventist na nakulong kasi na-involve kasi nakipagbarkada. Yun nga po yung namatay nung January, dating Adventist na po yun mula nung teenager siya. Naging teacher po siya sa ating mga academy. Ang nakalungkot lang, nagkaroon siya ng mga kaibigan na outsiders at naisama siya at napasama siya sa isang mga parang party na kung saan ay made mga drugs pala. So, namatay siya sa kulungan. So, nakakalungkot. So, ito po yung sinasabing depersonalization, no? Yung hindi na ikaw yung talagang dating ikaw. Dehumanization. Kasi, sigaw-sigawan ka na lang ng mga tao doon. Sigaw-sigawan ka ng mga officers. Sigaw-sigawan ka ng mga mas matataas, mas malalakas sa iyo. Ano po ito? Survival of the fittest. So kung ikaw ay mahina, ay lagi ka na lang gagawin tagapamasahe, utos-utusan ng mga mas malalakas na preso kaysa sa iyo. So parang hindi ka na tao, 'di ba po? Yung ibang preso ay paggwapo sila, ay nire-rape sila. Pagka-rape sila dito sa labas, pagpasok nila doon sa loob, re-rapin sila ng mga tao doon sa kulungan kasi galit sila sa mga rapists, galit sila sa mga pumapatay, gumaganti sila ngayon doon sa mga bagong salta. So, dehumanization na po sila, di ba? They fear breaches of confidentiality and then yung pag nag-open sila sa ng problema nila, baka isumbong mo sila sa mga opisyal at lalong bumigat yung kanyang kaso. Prejudice and discrimination. So yan po, yung mga PDL natin, mas marami silang takot. So tayo po, bago tayo maging chaplain sa jails, prisons, and penitentiaries, dapat well prepared po tayo na iparamdam sa kanila yung mga nais nilang maramdaman. Makita nila sa atin yung pagiging makatao natin sa kanila na sila po ay masyado ng down, low moral na sila, bagsak na yung kanilang pagkatao, nais nilang bumangon. So tayo po mga chaplain sa prison ministry, tayo po yung magbabangon sa kanila. Tayo po yung magbibigay sa kanila ng hope at magbibigay ng pag-asa rin pati sa kanilang, hindi lang sa kanila kundi sa kanilang family. So mabigat-bigat po yung gawain na to ng mga chaplain sa yung compare sa iba pang mga gawain ng chaplaincy. Yan. Pero tayo po mga Adventist, yan po talaga madalas yung ating gawain, no? For some, fear is a natural outcome of the impending release, resettlement, or even execution. Yan. Yung binitay po si Echegaray, yung kauna-unahan po ulit na binitay ng lethal injection, kasama po dyan yung aking ama, yung aking tatay. So, pinili po niya kasi Adventist na po yung si Echegaray.
So bago po, nung pinapili po siya ng Bureau of Director na kung sino yung gusto mo na tao na makakasama mo sa iyong kamatayan doon sa loob ng kwarto na yon, ay pinili po niya aking ama dahil sabi po niya, si Pastor Bontilao ang kanyang ama sa pananampalataya. So andun po yung aking tatay nung siya po ay in-injectionan po ng lethal injection. Yan po yung mga tinatakot nila, yung mga sila ay ma-execute at sila po ay malipat sa ibang kulungan na hindi na nila kilala yung mga ibang malilipatan nila, baka doon na sila mapatay. Tsaka yung impending release. Marami po tayong mga Adventist dito sa kulungan na dapat matagal nang nakalaya pero wala silang family para mag-asikaso ng kanilang papel sa mga Court of Appeals. Kaya po inaabot na 10 years na dapat nakalaya ay hindi pa nakakalaya. So minsan po, kaya po ng aking ama, nagiging attorney na rin po tayo dyan. Kasi may makikiusap na maaari po bang lakarin natin to. Recently po may nilakad din ako sa Court of Appeals. Sinubmit ko yung papeles ng ating elder na dapat 10 years na siya na nakalaya. Yan. So, yan po yung ating mga gawain na talagang tutulong pa rin tayo sa ganyang mga klase. So yan po yung ina-expect nila sa atin. So correctional ministers have the difficult task of building trust with inmates by personalizing their relationships, humanizing their circumstances, equalizing their perceived iniquities, and fostering peace and reconciliation. Mahirap po talaga magtiwala yung ating mga PDL sa ating mga pastor, lalo po kung mga bagong dating tayo. Kasi iniisip po nila na baka judgmental naman tong pastor na to, o kaya naman baka ismolin lang ako nito o i-judge ako nito sa aking mga problema, sa aking mga sasabihin. So, mahirap talaga mag-gain yung kanilang trust, mahirap din po mag-gain yung kanilang friendship. So, God's love to a people that may have never been to a church or heard God's word before. Madalas mga kriminal po ay tuwing birthday lang nila nakakapasok sa simbahan. Nung sila ay nasa laya pa, minsan ay hindi talaga sila nakakapasok. So ito pong ating mga hardened criminals ay talagang walang Diyos. Yan po yung sinasabing lugar na mga walang Diyos. Diba po? Yung kulungan. So the prison chaplain enters an environment of differing cultures, interests, and religions. The work of a prison chaplain begins with God's call to ministry. So, hindi po lahat ng chaplain ay magiging chaplain sa correctionals or sa mga prison ministry. Yan po ay calling talaga ng Panginoon dahil napakahirap po nung gawain sa loob. At dapat po talaga medyo matapang ka lalo pag pumasok ka po sa loob ng kulungan. Dapat ipakita mo sa kanila na hindi ka takot, kahit takot ka. Ipakita mo sa kanila na nagtitiwala ka sa kanila, na hindi ka nila sasaktan, at pakita mo sa kanila na meron kang Diyos na siya nagbabantay sa iyo, di ba po? So alam naman po natin yan na bago tayo pumasok sa kulungan, magpipray tayo sa Panginoon upang tayo ay hindi mapahamak. Pero meron pa rin po tayo na mga ministers na nasaksak at namatay sa loob ng mga kulungan. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang lugar, di ba po? May nababalitaan tayong ganun. So dito po laging may riot talaga. So dapat tayo ay may extra tapang. Yan. The hospital chaplain naman. Ang responsibilities ng hospital yan, dito po marami din tayong mga hospital chaplains, yung mga pastors po natin, no, na-expose sa hospital bilang chaplains. So, hospital chaplains offer ministry and spiritual guidance to patients, family members, and caregivers within the hospital setting. Yan. Many hospital chaplains work in an interfaith environment using a non-denominational style of counseling. Yan, yung example po, yung kwento ni Ma'am Sharon sa atin tungkol dun sa Buddhist na nasawi, di ba po, na nanghihingi ng isang pare o ng religious na tao para makapagkumpisal siya o hawakan siya, dalhin siya sa kanyang kamatayan. Alam naman po natin yung mga Buddhist ay naniniwala sa reincarnation. So, gustong-gusto po nila yan na bago sila sa kanilang kamatayan ay merong hahawak ng kanilang kamay
That means po ay yung merong maghahatid sa kanila doon sa kanilang next life. Yan, may maghahatid sa kanila doon na isang tao na religious. Yan, at yan po ay nagawa ni Ma'am Sharon no, siya ay nag-offer doon sa Buddhist. Yan. So, dito po sa hospital, hindi lang po yung mga pasyente yung ating ika-counsel, kundi mas madalas po yung family talaga. Kasi yung family, yung mga maiiwan, yung family yung nag-iisip ng pera, yung family yung natatakot kung anong mangyayari sa kanilang mahal sa buhay. So, yan po yung kina-counsel din natin, yung kanilang family. And then also, syempre, most especially yung pasyente. So yung pasyente, pag sinabi po niya na nais ko pong magkumpisal, nais kong tulungan mo ko na manalangin, pastor or chaplain, gusto kong ibuhos lahat ng laman ng aking puso sa Panginoon, magsisi sa aking mga kasalanan. Yan. So, yan po ang ginagawa ng chaplain and performing last rites. Yan po yung sa kanyang pagkamatay, sa kanyang higaan, ay nagpe-perform ka ng kanyang, yung huling, huling sapari po ay huling bendisyon. Sa atin naman ay yung may pakita natin sa kanilang family na tayo ay nalalangin, hindi para dun sa namatay, kundi para sa kanilang mga buhay na matanggap nila at i-comfort sila ng Panginoon. Di ba po? So yung tao na bago mamamatay, yung may mga sakit, o yung iniisip nila na sila mamatay na, yan po, pagka nagpatawag na mga chaplain ay yan po yung ating gawain. Chaplains work with a diverse population, counseling patients undergoing surgical procedures, facing end-of-life issues, or involved in a traumatic accident. So yan po, kagaya po yung naging pasyente ko noon na sa motorcycle accident po, ay naputol po yung isa niyang paa. So sobra po siya nagsisisigaw, galit na galit po siya. So nagkakaroon po siya ng yung trauma at iba yung hindi niya matanggap na natanggalan siya ng paa. So yan po yung ika-counsel na matanggap niya, lagi mo siyang dadalawin, lagi mo siyang bibigyan ng lakas ng loob. Yung iba naman po yung bago sila operahin. So bago sila operahin, ay kailangan pagdasalan sila ng chaplain. Kung meron pong pastor, may pastor. Kung wala po at ikaw ang chaplain na nasa ospital. Yan. So ito po yung ating mga work. Yan. Hospital chaplains also offer comfort and support to the family of patients. Yan po, no? Sinabi ko. Hospital staff may call upon chaplains to calm angry or emotionally distraught friends and family members of patients. Yan. Madalas po, di ba, may mga pagka sinabi po, hindi na namin kayang iligtas po yung buhay. Yan, nagkakagulo-gulo, maingay po yung family, nag-iiyakan, doktor, ano ba klase ka? Ganyan sinisisi yung mga doktor o kung ano pa, nagagalit sa Diyos. Yan, kaya yung mga hospital staff, tinatawag yung chaplain para sila ay pakalmahin, di ba po? At meron din po yung pag namatay na yung kanilang family, yan, po, namatay yung kanilang family members, o mga friends nila, yan, hindi na sila makalma ng mga nurse and mga medical mga staff. So chaplain po talaga. Chaplains conduct religious services in the hospital chapel, including officiating memorial services and weddings. In some cases, a hospital chaplain will provide spiritual support to fellow staff members and other healthcare providers. Yan. Pati po sa mga staff members ng hospital, yan din po yung kanilang gawain. So, let's say po, mayroong pasyente na gusto magpakasal na dahil iniisip niya na siya mamamatay na or kailangan ng matuloy yung kasal, yan, nagkakasal po yung mga chaplains. Yung mga ordained chaplains and yung may mga yung may mga tawag doon, may mga authority po na magkasal. Yan. The hospice chaplain overview. Yan. Ano po ba yung mga hospice? Yung mga hospisyo. Ano po yung hospisyo? Ito po yung isang lugar na kung saan ay may mga namamatay.
Yan po. Wait lang po. Yan. Yan, humihina din aking internet. Narinig niyo po ba ako? Yan. Humina po kasi aking internet. Opo, ma'am. Yes. Thank you po. So ito po yung Opo, sa ma'am. hospice po, mga hospicio de hospicio de San Juan. Yan, diyan po sa may ano po yan, sa may Mandaluyong, yung hospicio. Yan po yung para sa may mga cancer, may mga AIDS, may mamamatay na po, no? Yung mga nabibilang na yung kanilang mga oras. Yan po, yan din po yung mga lugar ng may mga matatanda na naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. So ang duty po kagaya pa rin sa hospital, pero mas matindi po kasi sa hospital alam natin na gumagaling pa yung mga pasyente doon, gumagaling pa at nakakauwi. Dito po sa hospice ay hindi na po nakakauwi madalas. Kaya po dinala sa hospice dahil nga ay hindi na sila nabibilang na lang po yung kanilang mga oras. Yan. So duties po pertain to the end of life needs of dying patients and their families, caregivers, community, and even the interdisciplinary medical team. So minsan po yung mga medical team, mahal na rin nila yung pasyente nilang yun eh. Lalo po kung matagal nang nasa kanila, matagal na nilang inaalagaan. So pati yung mga medical teams ay mag-iiyakan, nadidistraught, nadidepress. So yan din po yung mga chaplains na dapat na makausap din niya yung mga ganyan, mga family and the medical teams. Yan po yung mga kapitbahay, kung sino man po yung mga nag-iiyakan na doon, caregiver, pero higit sa lahat po talaga yung pasyente na maalagaan, maturuan, madala sa Panginoon. Ito po yung mga nasa hospital, mga nasa kulungan at mga nasa hospice. Dito po, titingnan po muna natin dito kung sila po ay tatanggap ng ating pananampalataya. Kung hindi naman po sila tatanggap ng ating pananampalataya, ay pwede naman po natin silang dalhin sa panalangin, kagaya po ng ginawa ni Ma'am Sharon, di ba? At ang iba po natin dito ng mga chaplains and pastors na nakagawa ng ganitong bagay. Na pwede natin silang hawakan, hold their hands and bring them to a prayer. Diba? Ask them if you want to pray with me, sister or brother or manong, diba? And let's pray and ask God for forgiveness before your time will come, diba? Kasi these Christians already know they are dying and they want to release all their cares and their sins, diba po? Diba? Gusto na nilang i-release, magkaroon sila ng freedom from sin, magkaroon na ma-unload yung kanilang burden, yung kanilang guilt. So, yan po ay kailangan na natin silang dalhin sa panalangin. And ang pinakatanong po natin dyan, do you believe in God? So pag sinabi po nung pasyente na, yes, I do believe in God. So, would you like me to pray for you? Yan. So pag umuo na po siya, ipag-pray po natin siya. So, mas madalas po, yung mga dying patients talaga, hindi na po yan talaga sila nagdadalawang isip pa na manalangin. Pag inopera mo po sila na gusto ba manalangin, ay talaga pong tatanggapin nila yan dahil natatakot po sila kung saan mapupunta yung kanilang soul. Yan. Gusto nila maging prepare yung kanilang soul ay umakyat sa heaven. Di ba po? So, yan po yung gawain natin mga chaplains dito sa lugar na to. Malungkot naman po dito. Kung doon po sa prison ministry ay fearful ang mga chaplains and dito naman sa hospice ay ano naman po tayo, sad moments naman po ito, emotional. So alangan naman po na tayo pa ay mauunang iiyak, no? So ito po talaga ay kailangan na dala natin yung ating war bags at may dala tayong tissue. Yan, tissue. And lagi po tayong may I go out. Bakit po tayo may I go out? Pupunta sa CR para
para po umiyak. Ayan. So hindi po tayo, don't cry in front of the patients and their families. Yan, dapat strong tayo diyan. Pakita natin na tayo yung kanilang shoulder to lean on. Tayo po yung kanilang tower of strength. Kasi lahat po sila dito down na. So tayo po yung kanilang strength. Yan. Next is the corporate chaplains overview. Yan. So yung corporate chaplains po, yung mga kumpanya na nangangailangan ng mga chaplains. Yan. Some businesses, large and small, employ chaplains for their staff and clientele. So dito po ay sila ay nangangailangan ng mga chaplains. Kasi lalo po yung mga companies nila, wala naman po silang dito, wala naman silang mga guidance counselor. Yung kanilang personal department nag-deploy naman yun at nag-hire, nag-i-interview ng mga employees sa kanilang hiring. So kailangan nila ng someone like a chaplain na mag-guide sa kanilang mga employees. Yan. And other chaplaincies outside of emergency services can be found in rodeos. Yung mga rodeos po, no, yung may mga kabayo, yung mga parang mga cowboy. Yan. Racetracks, fairgrounds, bus stops, clubs, and lodges. Yan. Yung mga lodges po, no, yung like let's say yung mga po yan, yung parang mga motels na kung saan tumitira yung mga nag-i-stay yung mga travelers. So meron din po sila diyan mga chaplains. Minsan may mga problema po yung mga nag-i-stay doon. So kailangan may matawag din po sila. And minsan may mga biglang mga crime na nangyayari. Kailangan nila na meron silang agaran na chaplain doon. Typically, chaplains serve in these specific venues on a volunteer basis. Yan. Madalas, volunteer lang po yung kailangan nila dyan. Binibigyan na lang sila ng mga allowances or inaabutan ng mga tao na mapagsisilbihan nila. So, hindi po ito kagaya ng mga ibang mga companies na nag-hire talaga. Ayan, sabi po dito sa 4,000 corporate chaplains serve in corporate America. So, sa Amerika po pala talaga, in demand sa mga corporate nila, sa mga corporations nila, yung chaplains. So sana dito rin sa Philippines ay meron ding ganyan mga klase na bawat companies ay may mga corporate chaplains para lahat po tayo ay ma-deploy sa kanila at hindi lang tayo volunteer, no? Sana magkaroon ng ganyang isama na nila sa kanilang sa hiring, yung mga ganyan. So yung mga corporate chaplains po ay nag-render ng invocations at events pag may mga party sila o may mga celebrations yung mga companies, officiating weddings and funerals, and ministering to personnel and their families. So same po yung mga gawain ng lahat-lahat. Yan. The truck driving chaplain overview. Yan. Sa Amerika po, dito sa Philippines, parang wala naman pong ganito na truck driving chaplain. Pero sa kanila po, sa US at sa mga ibang lugar, siguro sa Western, meron silang mga truck driving chaplain, di ba? Usually, the trailer converts into a portable open platform, allowing weary travelers to participate in church services while away from home. Nakakita na po ba kayo sa TV o sa mga YouTube yung ganyan po, no? Na nagpapa-concert o meron po silang mga evangelistic crusades na yung isang malaking truck ay bubuksan nila at magiging platform na po yun where they conduct their tent meetings, di ba po? So the chaplain spends time with personnel, developing relationships, and provides spiritual counseling. So, ano po yung napansin ninyo rito, di ba? Spends time na naman. So, pag sinabing spend time, ito na naman po yung presence. Yan. And provides spiritual counseling and support. Yan. Provides spiritual counseling. Yan. So present and support. So next, the 3 levels of chaplaincy. What are the 3 levels of chaplaincy? Professional paid chaplain,
volunteer reserve chaplain, and ministry lay chaplain. Saan po tayo pumapasok dito? Yan, saan po tayo dito naka-enter, di ba? Ito po mga professional paid chaplain, sila po yung sa prison, sa law enforcement, fire service, hospital, hospice care, military, and corporate. So, pag kayo po nakatapos na, nakuha nyo inyong certificate, meron na kayong mga authority, meron na kayo talagang well prepared na, pwede po kayo kagaya ni Pastor Archie na nag-apply sa Coast Guard. At meron din po tayong isa pang pastor na nag-apply po sa Coast Guard, taga Mountain View. At di po natin alam kung ano na po, pero sabi po ay 5 years na yata siya nandun or less than 5 years. Pero maganda na yung kanyang trabaho. At siya po ay, kung let's say po tayo, nakatapos tayo ng ating 4-year course sa college, at nakatapos ka pa ng chaplaincy, so ang tawag po dyan ay lateral. So pag nag-lateral ka po, pag pumasok ka, nag-apply ka sa ganito mga agencies, sa prison, sa law, sa fire, sa hospital, hospice, military, yan po, ay ang iyo po agad rank, yung pinaka-lowest na rank na meron sila. Let's say, yung pinaka-lowest rank nila, second lieutenant or first lieutenant, yung magiging sweldo mo po doon, equivalent doon sa first or second lieutenant or captain na sweldo ng captain nila doon. Yun po yun. So, let's say, nakapasok ka dyan as captain ka, binigyan ka nila ng captain rank, so yun po yun, ang iyong sweldo doon ay katumbas po noon. Kasi nag-lateral ka po graduate ka na ng dating course at nag-aral ka. Hindi kagaya ng, kung ikaw naman po ay dati ka ng police at ikaw ay nag-chaplaincy, ganun din po yun, nag-lateral din siya, mas mataas na rin po yung kanyang susweldohin dyan. So, napakaganda po kung meron sa atin dito na makapasok sa ganitong klase, yung mga professional paid chaplains. Yan po, no? So, volunteer reserve chaplain, ito naman po mga reservist na tinatawag po. Nag-training sa law enforcement, nag-training sa fire, sa emergency medical training service, yan, sa corporate. Yan. Ang chaplain duties and ministry responder po sila. So, ito po, reserve sila. Pero once na nagkaroon ng need, po, bakit po parang may nagkakape? Yan. Yan po. Yan. Meron po kasi parang nagkakape-kape o ano po. Yan. So, yan po yung volunteer reserve po. Pagka may need po, may need ng chaplain sa ganyang klase, let's say po, nagkaroon ng parang mga bagyo, nagkaroon po ng mga talagang mga red alert po na pangangailangan, na kailangan po talaga may mga chaplains, tatawagan po sila dyan. Tatawagan sila para tumulong po dyan. Yan, yun po yung kanilang duties. The same po sa gawain nito mga paid. Yan po, kasi reserve sila. And dito naman po sa ministry lay chaplain, yan, religious volunteer, yan, tayo po yan, prison ministry, hospital. Ito po yung mga kumakanta sa mga hospital, kumakanta sa mga, yung mga sa hospice, nagdadalaw, madalas po yung mga master guide natin, yung ating mga women's ministry. So, chaplain duties ministry, church outreach, and personal outreach po yan, di ba po? So, kung ikaw may pera ka, gusto mo mamigay, magpakain, yan, personal outreach. Yung church outreach naman, yung mag-medical sila dyan, outreach, magpakain din, o magpa-concert, yan po. More on church po yan, kasi kaya po tinawag na ministry lay chaplain. Hawak po ang gawain, hawak ng simbahan. Yan. So ito po yan, the 3 levels of chaplaincy in the ecclesiastical endorsement. Ano po ba yung ecclesiastical endorsement? Ito po yung mga pastor. Ito po. Ito rin po yung ating mga chaplain na
in-endorse po sila ng simbahan para sila po ay matanggap sa gawain na kung saan nila nais mag-apply. Yan. So, yan po yung accreditation na tinatawag. And it's a process by which a denomination or ministry organization certifies to the requesting agency that they wholeheartedly support and validate the chaplain's qualifications and expertise. For example, ako po gusto kong mag-apply na chaplain sa PNPA. At qualified naman ako sa aking education, qualified naman po ako sa aking mga experiences, at kung ano pa mga requirements, hihingi po ako ng endorsement from the church na i-endorse ako. Yan. Ito po yung should the chaplain fail to meet the employer's expectations and breach institutional protocols, the sponsoring organization will bear some responsibility. So, sabihin po niya, in-endorse po ako na church, in-endorse ako ng LIMS na mag-work, yung paid po, yung paid talaga doon, na ma-hire ako doon sa kanilang agency. And then po, meron akong ginawang mali. Di ba po? Meron akong nag-breach ako. Ibig sabihin ng breach, yung sikreto nung agency, sinasabi ko, oy, si General pala ay meron palang babae, yung palang institution na yon, yung academy, ay maraming binubugbog. Yung parang hindi ka po naging dependable, hindi ka po naging mabuti. Ang magbe-bear po ng consequences niyan and responsibility yung church na nag-endorse sa'yo. So, iingat po talaga tayo. Lalo po at tayo po ay i-endorse na ating school at na ating church. Yan. Kaya yan po yung tinatawag na ecclesiastical endorsement. Yan. Most federal and state governments and healthcare organizations require endorsements as a prerequisite for paid employment. Yan. Kasi babayaran ka po nila, susweldohan ka nila eh. So, kailangan malaman nila talaga na karapat-dapat ka na ikaw talaga ay in-endorse ng simbahan mo. Some churches will provide their ministers with an in-house endorsement, which may or may not be acceptable to government healthcare organizations. Yan. Yung mga iba naman ay may mga iba pang mga requirements na minsan hindi kayang i-provide ng simbahan. Generally speaking, ecclesiastical endorsement is not required by government agencies, military excluded, for voluntary positions. However, licensing or ordination is usually a minimum requirement for all public services agencies. Yan. Minsan po, hindi na nila yung iba po yung mga military, mas gusto nila minsan talaga yung mga talaga mas matataas yung na rich na education. Kasi po, ay mabibigat yung mga taong ating makakasalamuha. May high-ranking officers na pagsisilbihan mo, di ba po? So, kailangan talaga na meron na kailangan ordained ka or licensed ka, di ba? Yung iba naman daw po ay hindi na nangangailangan. Yan. The professional paid chaplain, yan. Ito po yung mga professional paid chaplain. Yan nga po yung, di ba, most hospitals require their chaplains to have ecclesiastical endorsements and a minimum of a Master of Divinity degree to function as a chaplain. Yan. There are some exceptions. Yan. So, mapalad po tayo. We are very lucky that we are here now in LIMS taking the course of Bachelor of Divinity. Di ba po? And then, ano na po yan? Diretso na sa Master of Divinity degree and then doctorate. Di ba po? Kasi, there are some institutions na they require Master of Divinity degree. Lalo daw po sa hospital chaplaincy. Kasi, pag hindi ka tapos ng divinity degree, parang kulang yung kaalaman mo sa
papaano ka mag-minister sa mga tao kasi religious talaga dapat po. Yung iyong dapat naka-base ka sa biblical, 'di ba po? So kailangan nila yung may mga Master of Divinity, pero yung iba naman daw hindi. Local law enforcement and fire departments tend to be more liberal on the matter and forego the needs for endorsement and higher education. Yan yung mga ibang law enforcement, let's say yung mga Bureau of Corrections o yung mga mas mabababa pang iba pa na klase or fire department, hindi na minsan hindi na nila nire-require yung magkaroon ka ng higher education. Basta chaplain ka, masaya na sila na kaya mo silang pangalagaan at magsilbi ka sa kanilang mga emotional and spiritual needs. While hospice care facilities may or may not require clinical pastoral training, education training, in addition to their educational requirements. Yan. So, ito pong course na kinukuha natin, may kasama na tayo na clinical pastoral education, di ba po? In most cases, all hospitals throughout the US do require CPE for paid employment. Again, volunteers are not under the same mandates. Yan. Kung volunteer lang po tayo, hindi na nila tayo hahanapan pa. Pero kung gusto mo po na paid ka, gusto mo na babayaran ka, gusto mo ma-hire ka talaga ng mga agencies na yan, dapat prepared ka na meron kang CPE training. Yan. Meron kang Master of Divinity degree. Kung gusto mo na yung sweldo mo, bilang ngayon, captain ka, major ka, colonel ka dito sa labas, sa chaplaincy, tapos nag-apply ka sa kanila, nakita nila yung records mo, maganda talaga, talagang qualified ka, nakita nila dito sa labas, ikaw ay major, ikaw ay captain, maaaring pagpasok mo sa kanilang agency, major or captain ka din talaga. Kasi yan yung rank mo. So, yung sweldo mo talaga katumbas ng kung ano ka. Kasi yun ang, pero dapat very knowledgeable ka and qualified ka. Kagaya nga po na dapat marunong ka mga hinihingi nila kanina, yung sinabi na marunong ka mag-CPR. Kasi hindi naman po pwede, nasa harapan mo na yung isang sundalo na naghihingalo at pinagdadasalan mo na siya agad at ikaw yung kasama niya doon sa lugar na yon, may kasamang isang sundalo o opisyal at tawagin si chaplain at ikaw naman po chaplain pinatong mo na yung Bible mo, yung kamay mo sa dibdib niya upang pagdasalan na siya dahil iniisip mo mamamatay na siya. Diba po? Mas maganda rin na yung chaplain ay magtataas ng kanyang mga manggas, kukuha ng kanyang mga gamit at magre-render mag-administer ng CPR. Di ba po? Excuse me, CPR. Di ba po? Mag-ano ka ng mga first aid. Yan. Kaya, mas maganda po talaga na may mga alam kasi yan ang ine-expect nila sa atin. Kaya nga higher education eh. At tayong mga Adventist, masyado na po tayong advanced. Lalo po yung mga master guide, yung mga marurunong na sa master guide, sa Pathfinder, di ba po? Marunong na tayo mag-bandaging, marunong na tayo mag-knot tying, marunong na tayo ng mga first aid na maraming bagay, marunong na tayo magtingin sa map, tumingin sa stars, di ba po? Marami na tayong alam, marunong na tayo ng mga sign language, ng mga semaphore. So, lamang na po tayo lahat sa mga iba pang mga chaplains. And maganda po talaga dito sa ating school ng LIMS na ulitin natin ulit yung mga kaalam natin yan sa Pathfinder. Diba po? Yung mga bagay-bagay na yan, lalo po yung mga sasakay sa Navy, yan, sa mga barko ng mga Coast Guard, kailangan marunong sila mag-sign. Kasi kung ikaw na lang po yung naiiwan doon at lahat sila may tama na, wag naman po, no? Pagka may gera lang po, tayo ginera ng China, yan, ikaw na lang po yung nag-iisa na naggagamot sa kanila at nagsasign doon, nagbibigay ng mga sign language sa mga helicopter kung saan-saan. Yan po, di ba? Magiging isa kang bayani dahil alam mo lahat gawin. Yung karapat-dapat na gawin. Yan. Dahil tayo po mga Adventist ay well-rounded po tayo talaga. Yan. Amen po? Baka mga tulog na kayo. Yan. Amen. Gising na gising pa po. Opo, thank you po. Yan. So, yan po tayo, no?
Sa the volunteer reserve chaplain, local agencies do not generally require ecclesiastical yan. So dito po, no, ayun sa volunteer reserve naman tayo, yan. Kasama rin po tayo yan. Ito po yung sinasabi ko, di ba? Emergency services chaplains, usually a volunteer position, are often exposed to crises such as shootings, suicides, and in the line of duty deaths. Yan. So, di ba po, pati pag kami nag-suicide, tawagin si chaplain, tawagin chaplain may nag-suicide. Kahit sa kapitbahay, nakilala ka ng kapitbahay mo na chaplain ka, at bigla na lang na may nag-suicide. Tawagin mo yung kapitbahay natin, chaplain yan. Ganyan. Magpagdasalan tayo o tulungan tayo sa problema sa nangyaring to, di ba? Sa mga shooting incidents, in the line of duty deaths, yan. So, kung ikaw po ay volunteer, kagaya nung sa ating si Sister Jory na nasa Palawan, sumasama sa police car, sumasama sa mga truck ng mga army, sobrang tapang na po niya talaga, sanay na siya, yan na yung kanyang buhay. Kahit na volunteer lang po siya, pero yung mga pulis doon po, yung mga pulis, yung mga chief of police, inaabutan na po siguro siya malamang ng ano po, no, ng allowance niya. Baka ang barangay binibigyan na rin siya ng allowance sa sobrang tindi po at ganda ng kanyang gawain doon bilang chaplain. So, sumasama siya sa mga ganyan, no, sa mga in the line of duty deaths. Pero hindi na siya natatakot kung biglaang may mga barilan, may mga ligaw na bala po, no, doon sa station. So yung kanyang ginagawa talaga higit pa talaga sa ine-expect ng isang chaplain na mangyayari o gagawin niya, di ba po? So pero ito po talaga yung gawain ng mga chaplain na volunteer ka man o reserve chaplain ka. At times they face physical dangers, while a full paid chaplains, example, prison and hospital, may never be exposed to the level of stress. Di ba po? Yun yung pagkakaiba po. Yung mga paid, hindi sila masyadong na-expose o na-stress kasi ang kanilang ang kanilang oras ay let's say 8 to 5. Tapos 5 to kinabukasan na 5 to 8 na naman ng let's say 12 hours sila or shifting. May mga kapalit siya. So hindi po sila masyadong na-expose kasi ang ano lang nila doon paid sila sa ganong oras lang. Pero yung mga volunteer talaga tsaka reserve, yun po talaga yung mga sumasama. Yan yung mga talaga kasi volunteer nga sila. Gusto talaga nila mag-volunteer na gumawa sa gawain, di ba po? So mas matindi yung kanilang ginagawa. So, dito po, tayo mga chaplain, pagka nagkaroon na tayo ng uniform na chaplain, may chaplain sa likod, kailangan po talaga yung iyo pong tatak ng chaplain ay nagliliwanag po yan at kitang-kita po talaga dapat yan. Dahil pagka na-expose po tayo o nasa gitna po tayo ng mga yan, yung mga shootings, barilan o kung ano man, ma-spare tayo kasi makikita ng kalaban na tayo pala ay pastor o chaplain o man of God, di ba po? So, kailangan makita rin tayo ng kalaban natin na kailangan nila ng tulong at may nabaril sa kanila doon, mga let's say mga magnanakaw po, nabaril, hindi po tayo magdadalawang isip na yung mga pulis lang po yung ating gagamutin o tutulungan o ipagdadasal sa kanyang naghihingalo. Kailangan po, kahit nakasama tayo ng mga pulis at may naghihingalo po na magnanakaw o kriminal, takbo ka rin po dun sa kabila sa kriminal upang pagdasalan po siya at ihatid siya sa kanyang huling hininga. Samahan siya sa kanyang huling hininga. So ganyan po tayo, ka-flexible po tayo mga chaplains. Hindi po tayo kung sino lang yung kasama natin na mga pulis lang o mga army, mga navy, yun lang po yung ating pagsisilbihan. Hindi po. Pati po yung kanilang kalaban na nakita natin na namatay sa harapan natin, ay nabaril sa harapan natin, nasaktan sa harapan natin, ay maaari po natin silang tulungan at i-ministry. Yan. I-minister. Yan. So, ano pa yung karugtong yan? Ayan. Level of stress, parang naputol yata. Yan. Ito pong ating mga, yan, the volunteer reserve chaplain,
will periodically receive ongoing training in crisis management and safety to meet emergency services demands. Though the emergency service chaplains is a non-compensated position, they are still classified as professionals. So tayo po mga volunteers, mga professionals na po tayo kasi mataas na yung ating pinag-aralan. Mataas na yung ating pinag-aralan sa chaplaincy. Marami na tayong alam. May rank tayo, may authority tayo. So kahit na tayo po ay tinatawag na non-compensated personnel, tayo po ay classified as professional. So ginagalang po tayo. Yung ating po magiging allowance dyan, ay yung mga iaabot po sa atin dyan, no, mga nag-request sa atin, yung mga sinamahan natin. So hindi po yan nakakahiya na pag may inabot po sila sa atin, let's say pera po or something na mga pagkain or kung ano, pwede po natin yan tanggapin kasi alam po nila na volunteer po tayo. Mas nakakahiya po yung ikaw ay paid chaplain ka, alam nila na swelduhan ka, pero tumanggap ka pa rin ng tip galing dun sa mga tinulungan mo. Yun. Pero kung alam po nila na volunteer chaplain ka, talaga pong ano na po yan, na open na po yan sa kaalaman na pagka meron kang ministeran at meron kang tinulungan o meron kang naalalayan, na suportahan, mag-aabot po sila sa iyo. Pero never ask. Wag po maghihingi talaga. At pag tinanong po sa inyo na, magkano po, chaplain, nabigyan mo po ng first aid, natulungan mo po yung anak ko na hindi matuloy yung suicide, at nailigtas mo po yung anak ko sa kanyang ginawa. Wag po tayong magpepresyo kasi wala naman po talagang presyo yung ating pagtulong at yung ating gawain sa Panginoon. So bahala na po sila kung bigyan tayo ng isang pirasong saging o sandwich. Thank you po tayo sa kanila na naalala nila tayo na tayo ay nagugutom na sa mga oras din yon, di ba po? So nakikita nila yung paghihirap natin na let's say 24 hours nakasama ka doon sa crisis na yon, na ikaw ay tumutulong talaga at ikaw ay binigyan nila ng makakain nila. Yan. So the visitation chaplains, yung lay ministry yan, ito na po yung kanina, yung mga nagje-jail, nag-hospital, kumakanta, nangangaral po. So na-lecture na po natin ito, and religious services, counseling, and performing ceremonial duties. Yan. Yan. In hospital-related ministry, the visitation chaplain will be asked with visiting sick and dying patients. Will report directly to on-duty senior chaplain. Yan. Kung tayo po chaplain, pupunta po tayo sa isang hospital, hanapin po muna natin doon sa hospital kung sino po yung chaplain nila, yung pinaka-chaplain nila doon. No? Kung meron man silang head chaplain doon, or meron po silang paid chaplain doon sa hospital na yan. Sa hospice man, sa hospital, o kung saan po tayo sa mga rehabilitation centers po. Yan. Kailangan po mag-courtesy call muna tayo sa kanila. Igalang po natin yung ating mga senior chaplain. Kahit po mas matanda tayo, tapos lumabas po mas bata pala yung kanilang senior chaplain doon, yung kanilang head chaplain, kailangan po talaga natin na magbigay galang sa kanila at magpakilala na tayo po yung volunteer chaplain na gustong mag-render ng prayer and magdalaw-dalaw sa may mga sakit at sa mga nasa rehabilitations o mga kusaan pang mga lugar. So lagi po tayo na gagalang po muna. Lagi po muna tayo na, kasi may mga chain of command po yan. So kailangan po natin na hindi po natin alam kung yung senior chaplain ay pare or kung anong religion po niya. So kailangan po tayo ay magpakilala sa kanya. Yan. In most cases, these types of ministerial duties are usually part of a church outreach. Yan. So madalas naman po talaga, no, tayo po ay nasanay na tayo dyan sa mga outreach na tayo ay pupunta sa mga ganyang mga lugar. Yan. So dyan na po tayo natatapos at yan po yung ating mga overview. At kulang pa po yan, puro overview lang po yan. Marami pa po tayo mga tatalakayin pa mga sa susunod. Like death notifications, suicide,
at Brownie. mga ano-ano pa. Pwede mo Yung na mga, yung camera, kita ka brownie nila. so, Hmm? sa tulong po ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay matuto ng mahusay at magamit natin yung ating mga natututunan sa Hindi ka makita sa ating mga kapwa-tao na tayo ay ano po. Ayan po. Yan, may kausap tayo dito isa. Yan. Mute po muna natin siya. Yan. So, kung meron po tayong mga questions, napahaba po tayo, 9 o'clock na, no? So, question lang po, hindi na po muna tayo mag-entertain ng sharing para po, ano po, hindi tayo gabihin masyado. At baka po may announce din pala sa atin si Doc Ray. Yan po. May question po si Sir Joel. Opo. Sir Joel. Good evening po, Stop sharing na po ma'am. ako Just to ha, clarify. para makita ko na po kayo. Yes po. Opo. Okay po, Sir Joel. Good evening po. Opo. Just to clarify po lang, ma'am, about sa ano po ang ating magiging pag mag-volunteer ka sa police, military, sa ospital, ano po ang ating katibayan na tayo tatanggapin na bilang volunteer, yung mga gagawin natin, mga endorsement letter, ano pa ba yun? Ay. Yun lang po. Kasi Opo. volunteer po tayo sa Opo. Sir, after po nitong ating certification, magkakaroon po kayo ng certificate na kayo po ay tapos na ng level 1 chaplaincy. And kung tutuloy-tuloyin mo pa po na ikaw ay mag-aaral pa ng chaplaincy, ay meron pa po tayo mga iba pa mga, magkakaroon ka pa po ng authority. Yan, bibigyan ka ng authority, magkakaroon din po ikaw ng rank. So, ano ka na po, rank officer ka na po as chaplain at may meron po tayong pangahawakan na authority po, mga title, designations po at kung ano pa mga ibibigay sa atin. And yung certificate po natin. Yan. So sa volunteer po, and meron po tayong endorsement letter din po kung pwede po kayong humingi dito sa school na magpapa-endorse po kayo. Pero dapat po ay mas maganda po yung meron na po tayong mas malawak-lawak na po yung ating natapos sa chaplaincy. Upang sa ganun po ay yung pag-endorse po namin sa inyo, maging karapat-dapat ka po talaga, maging ano po, worthy ka po talaga. Kasi po, alam na po yung pag-aralan natin kanina na pag meron po tayong konting pagkakamali, ang mag-a-assume po ng responsibility yung mga nag-endorse po sa iyo. Yan. Pero kung ang gagawin mo po naman ay sa station na magsiswim, yun po yung squad weekly interaction meeting, na pupunta po kayo sa mga police station, sa mga iba po mga agency na magre-render po kayo ng health talk, magre-render po kayo dyan ng family life, na 1 hour po yan ang request po sa atin ng chief of police natin, ng ating general po talaga pala, ay may 1 hour po kahit na anong religion na magbibigay po ng swim, magre-render ng swim sa mga kapulisan natin at sa mga military. So, yung po kung magre-render po kayo ng health talk, magre-render po kayo ng family life, yan po. Kahit na hindi po kayo tapos ng chaplaincy, pwede po naman ninyong gawin po yan. Pwede po ninyong gawin yan. Provided po na meron po ikaw na kaalaman po at meron ka din pong permiso doon sa kanilang chief of police. Yan po, sabi po ni Sir Arnel, ni Major Arnel, na 30 minutes daw po ang swim doon sa kanilang lugar. Yan, 30 minutes. Yan, dito naman po ang swim namin dito sa PNPA ay umaabot po ng 1 hour kasi po alam naman po natin yung mga evangelical po, may mga kanta-kantahan at sayaw-sayawan pa po, no? So parang 15 minutes po yan
yung kanilang mga sayaw-sayaw, kanta-kantang ganyan, praise the Lord ganyan, bago pa po sila mangangaral. And pagtapos po mangaral, meron silang closing song, gano'n naman po, sayaw-sayaw na naman. Kaya umabot po ng 1 oras yung ganyan nila. Yan. So, okay na po ba, Sir Joel? May follow-up lang po, ma'am. Sir. So, level 2 na po ngayon po, ma'am, o level 1 pa lang? Ay, ikaw po ba ay nakakuha na ng level 1? Tatanong ko lang po, ilang level po bago makatapos po ng ganitong seminar po, ma'am? Meron po tayong hanggang level 9 po ito. Pero ito po, yung mga first batch po natin, nakatapos na po sila ng level 1. So ito po, magkakaroon po ng schedule ng level 2. So ito pong ngayon, level 1 po ito, kaya nga po CCC 100, para po sa mga bagong enroll po. Para makatake na po sila ng level 1 certification. So kung ikaw po, nakakuha ka na po ng level 1 nung recent po na nakapag-exam ka na rin po, meron po tayong exam dito, final exam, na ito pong yung nakatapos na po ng 1 ay out of 90 po yung kanilang exam. Yan po. So kung nakakuha ka na po, meron ka pong certificate na ibibigay po sa iyo. Yan. So kung hindi pa po, first time mo pa lang po, 9 sessions po ito 9 Sabbats po ito, 9 Saturdays. So ngayon po ay pang second Saturday po natin. Yan. So this is our second Saturday. So we still have 7 more sessions to go before the final exam and the certification po. Yan. Then proceed na po kayo nun sa level 2. Yan. Okay na po ba, Sir Joel? Okay na po ba sa lahat ng students natin? Okay po, last na lang. Kasi ito pong level 1 pa lang po talaga, marami po tayong mga papag-aralan pa dito po. So next Saturday po yung gathering data na po tayo. And then meron na po tayo dito yung mga interview, paano natin i-interviewin yung ating mga clients. Yung let's say yung na-rape, let's say yung mga nag-suicide, mga drugs, mga kung ano-ano pa po, mga bagay, pati ang family nila. So, ang dami po. So, para na po tayo nag-aaral din dito ng psychology and may halong criminologies na rin po. Criminology. Yan. Marami po tayong inaaral. Yan po. So, sino pa po ang may question? So, kung wala na po tayong question, ay yan. Okay na po siguro to. It's already 9 o'clock. And si Doc ba? Si Doc Ray, meron ka po bang announcement or idadagdag? Yan. Sir Arnel, Sir Aris. Yan. Kung meron kayong mga announcements, opo. Yan. Opo. Sige po, Sir Arnel, meron po. May announcement po ba kayo? Wala po siguro. Sa schooling po tomorrow. Tomorrow po, yung ating 7 to 7 sa regular classes. 7 morning to 7 p.m. 7 in the morning, 7. Okay, yung mga students po ng regular classes, tomorrow po you have a class from 7 in the morning to 7 p.m. po. Adjustment lang po siguro kung may hindi makakarating ng mga professors. And then ano po, Colonel Chaplain Leia, kung pwede po nating ma-encourage yung mga nag-join sa chaplaincy program na mag-proceed na po sa sa diploma or bachelor's degree, para kasi malaking opportunity na sayang naman yung 9 levels na chaplaincy lang yung kinuha nila, although okay din lang naman. Pero kung ituloy nila kasi po in 2 years time, mabilis lang naman yung 2 years ay matatapos nila po yung bachelor o diploma degree po nila sa divinity. Equivalent to theology po yan. So yun po, para hindi masayang po yung time nila. Ay saka po ang maganda po, di ba, yung 9 levels natin ng chaplaincy program.
level 1 to 9, ay naka-integrate po yan sa Bachelor o Diploma of Studies in Divinity. Meaning to Yun. say, Po. nag-graduate ka na ng diploma or bachelor's degree sa divinity, ma-ordain ka pa as chaplain. Multi-purpose na ang pag-attend. Opo. Yun. Opo, kasi hindi you. po tayo ma-ordain kung certifications lang po yung ating hawak. So, kailangan po talaga ay graduate po ng divinity po. Kasi may ordination po yan. Opo. Dito po ba si Doc? Doc Ray? Wala na. So, mas maganda po talaga lahat kayo na nandito na po sa chaplaincy, mag-enroll na po. Ituloy na po ninyo yung inyong studies. Yan. Every Sunday lang naman po yan, 7 in the morning to 7 p.m. Sir, si Doc po ba ito, Lims? Ayan. Tayin po natin si Doc Ray at pumapasok po siya. Doc? Hello, Ma'am Leia. Opo. Baka feeling well pa si Doc, ipag-pray po natin. Siya nga po pala, ano ba yung sasabihin ko? Yun pong yung mga recorded videos po natin ng chaplaincy series training po ay pinaprocess po yan ni Archive Director Nars Gaspan. Libre po yan na binibigay sa mga trainees natin ng chaplaincy. So, maganda po. Hintayin nyo lang po kasi medyo busy rin yung ating Archive Director. Yung mga nag-aaral po naman sa ating sa Bachelor o Diploma degree, mag-avail kayo ng pay-per-view o PPV para ma-access nyo po lahat ng videos. Ako po, personally, ay bihira lang po akong absent pero nag-avail din ako ng PPV para meron akong nire-review, ina-access po ng mga videos. Opo. Opo. Maganda rin po yun, no? Kasi hindi mo matatandaan lahat eh. So mas maganda rin po na meron tayong link ng lahat ng mga previous videos na recorded. Makipag-ugnayan lang kayo kay Ma'am Manilyn kung gusto niyo po mag-avail ng mga videos po natin. Pero sa chaplaincy po, yung every Saturday, Ma'am Leia, sa ngayon po kay Doc Ray, ito po ay libre. Ayun. Libre po ito. Yun namang sa regular class natin, may bayad po yun. Pero alam ko buong term na yun hanggang makagraduate ka na. Minimal lang naman din. Opo. Thank you po. Thank you. Thank you po, Major Arnel. At yun nga po, ako din po, subscriber din po ako ng PPV. Kasi may mga times po na absent din ako, nalilate. So maganda po talaga na magbayad at mag-avail. Yung buong sessions po ay ipapadala sa inyo ni Sir Nards. Yan po. Kaya murang-murang halaga naman po yon at lahat po ng lectures na yon. So kung wala na po at wala na po mag-ask ng question at tayo po ay matutulog na maaga dahil may mga pasok pa po kay bukas ng morning and may turo din yata po ako bukas yan ng 12 o'clock. So hilingan po natin mag-pray. Si Sir Joven kanina na-request ko mag-pray kanina sa opening. Sa closing na lang po ngayon. Yan. Okay, let's pray. Our most gracious loving Father, this evening after our class in CCC 100 through our professor, Madam Leah, whom you used to impart to us precious knowledge on chaplaincy. We express our thanks to you, O Lord, and give you back the praises and honor. And thank you, Lord, for this platform that we are joining so that all these things shall be
added to our knowledge. We ask you, Lord, to forgive us all our sins and cleanse us from all our unrighteousness, so that we will be worthy of your presence and glory. We ask you, Lord, to continue to be with each and every one of us through your Holy Spirit and your holy angels. Guide us and protect us continuously, so that we'll be able to return tomorrow to continue studying our subjects prepared for us. Bless our loved ones who are not with us tonight, and our classmates, our friends, so that in the next opportunity that we will learn, we will be complete in all together. Thank you, Lord, for hearing our prayers. All these things we ask in Jesus' name. Amen. 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 Na-picture Amen po. ba? Meron na po bang picture? Na-record na po yung mga attendance and pictures? Yes, ma'am. Yes po. Noted. Ayan, opo. Thank you po. And sana naka-open cam din, no? Para nakita yung mga faces na ating mga, yan, si Ma'am Sharon, si Quirino, yan, si Sir Quirino. Yan. Attendance pa lang po yung screenshot ko, ma'am. Attendance Opo. pa lang. Yan. Mga faces, wala pa. Ayan, paki na lang po, sir. Para yan, no, naglabasan na sila si Ma'am Fetelino. May Sir mga laptop Jordan po and siguro. Grace Ortalesa. Sino pa ba yan? Si Sir Lloyd. Sir Adorable Samuel. Ay, oo nga po pala. No? May mga bago po tayo ngayon. May mga bago from Project nga. A. Ang dami nga, ma'am. Opo. Si Ma'am Manilyn pala ito. Nagbubukas. Welcome po. Si Ma'am Maria de la Puente. Si Sir Edwin. Si Sir Kidiler. Yan. Si Sir Kidiler, yung pong nasa prison, ka-apelido mo po, Bael. Bael siya. Yan. Si Pastor Alan po ba? Ano po? Ay, hindi po. Yung yung humimlay na kapatiran po. Opo. Yan, baka Si ano yun, kakilala si- po. Yan, si Sir Edwin. Pala si Sir Edwin Rolio. Ngayon ko na nakita. Si Sir Junmar. Si Nilbert. Si Labon. Henry. Sir Lou. Yan. So, may nagpipicture po ba na naka-open ang cam? Welcome natin, Ma'am Leng. Yan. Picture na po si Ma'am Regina. Kasi hindi tayo magkikita-kita lahat. O si Sir Jerson. Doc Arnel, ikaw na po magpipicture. Smile. Si Sir Joel Pilar. Pilartos, hindi naka-open. Sir Fernando. Ayun. Si Sir Armand and Gladys. Yung pala sila. Gwapo at maganda. Ang taga-Pulang Lupa. Si Ma'am Carmen, Sir Alan, Sir Ezequias. Sir Ezequias, parang mataas yata ang grade nito sa exam. Yan, si Ma'am Alpha, si Ma'am Eileen. Ay, naka-close. Yan. Oh, ang gaganda nyo pala at ang gagwapo. Ngayon ko lang nakita. Tapos layo-layo pa tayo ng mga lugar, no? May baby pa si Ma'am Labon Gilbert. Ma'am, sira po yung front camera ko. Di nyo po ako makita. Sino po yan? Fernando po, Bulanio. Si Sir Fernando. Ayan. O, diba, may Doc Arnel. Ang gagwapo pala ng ating mga students at ang gaganda, Ma'am Manilyn. Kaya nga po. Kasi Ma'am Manilyn, nakikita niya kasi may mga IDs. Nasa kanya na yung mga ID pictures. Opo. Kaya nakita. Si Sir Jerson, ang gwapo. O, nakaposing.
Isa sa Sir mga Jordan. ano natin yan, Sir top Jordan, 5 gawa ko yan rin. eh. Adara ka rin ako. Partisipan sa tanawan ko. Salamat po. Ma'am. Salamat. Buwa madirigi mo habe. Si Babaw. Nag-picture na po ba? Okay na? Buwa sa Opo, part by part yung picture. Adara. Adara. Part by part yung picture. Okay, good Mag-out na night po kami. everyone. Adara. Yeah, ma'am. Good night po. Night po. Yung baby ni Sir Gerson, oh, nantok na. Yan, baby ni Ma'am Lavon. Oh, may mga babies sila. Wow, ni Ma'am pagbiya na. Daddy, Sir Arman, Sir Edwin, Right, Jordan and Grace Ortaleza. Yan, si Sir Lloyd, si Ma'am Rina. Yan, hello po sa inyong lahat. Good evening Madaya po sa kayo, inyong ako lahat. naman Bye-bye. nakikita ninyo, kayo hindi ko nakikita eh. Si Sir Adorable, yan, Henry, Sir Henry. Goodbye and good night everyone. Si Ma'am Sharon, ang ganda ng ngiti. Salamat po. God bless and goodbye. Opo, Junmar. Opo, good night. Ma'am Marisol, Ma'am Iris. Yan. Sino ba hindi ko nabanggit? Sorry po. Hi, Ma'am Michelle. Gumagalaw kasi, gumagalaw. Sige po, good night. Exit na rin kami.